Okay, magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. Meron tayong panoorin na isang preacher na mali raw ang konteksto sa John 3:16. So malamang ito ay against sa faith alone. Ginagamit nila yung John 3:16, which is the most famous verse sa buong mundo, out of context. For Halaka. Ang John 3:16 raw ay out of context. So sundan natin ang kanyang maling argumento kung saan ito pupunta. God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe it lang. Whosoever believe it in Him. Hindi sinabing magpabaptize ka. Hindi kailangan mamuhay ng may holiness. Hindi kailangan mamuhay ng may kabanalan at katwiran sa Diyos. Just believe. So basahin natin ang John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So wala namang nakalagay dito na mamumuhay ka ng holiness, baptism, wala. So dinagdagan niya ang nakasulat sa Bible. So sa Greek word, no, ay yan po ay pisteo, o sa translation o pronunciation. So to have faith in upon or with respect to a person or thing. So wala po nakalagay dito na na baptism. So dito po ay believe, to trust, put in trust with. So yun po ang usage definition sa King James version. So walang nakalagay na mamuhay ka ng holiness, baptism, wala. So wag dagdagan yung nakasulat sa John 3:16. Whosoever believe it, nakaganon pa yung mga puwet, mga kapatid, believe it in Him shall not perish, but have everlasting life. Pag may magturo niyan sa inyo pa uwi, mga kapatid, tingnan nyo sa mata at ituro nyo, hoy, sabi nung preacher naming maliit nung linggo, sabi ng maliit na preacher na Bulaan, yun ang dapat yung pangalan mo. bago mag John 3:16, meron mo ng John 3:5. Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. It's not enough to believe. You've got to be born again. Ayan, ginamit niya ang John chapter 3 verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ayan yung contradiction na aral nila sa Bible. So, hindi na kontento sa John 3:16, lumipat sa John chapter 3 verse 5 kasi nauna pa raw ang John chapter 3 verse 5. Ay malamang nauna talaga. Pero yung konteksto, yung unawa ng tao ay mali. Nakabasa lang siya ng water dito, ay nag-conclude na agad na ito ay water baptism. So ano ba talaga ang tamang explanation sa John chapter 3 verse 5 down to 7? So ating babasahin ang John chapter 3 verse 6. So dito natin makikita na ang tanong sa John chapter 3 verse 5 ay ang sagot sa 6 and 7. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So take note, ang spirit dito na una ay big letter na S at sa kasunod ay small letter. So unang-una dito, born of the flesh. Ayan. So kailangan mo maipanganak sa unod o sa laman. So ikaw na yon, may birthday ka na. And that which is born of the Spirit, spirit. So ang tanong, ano ba talaga ang water dito? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang malinaw po dito mga kapatid, mga kaibigan, na ang explanation ay ito po ay patungkol sa spiritual birth o second birth. Hindi po ito ibig sabihin na water baptism, no? So hindi po tayo agad mag-conclude o
magsabi na ito ay water baptism dahil nakabasa lang tayo ng water. Okay? So, babasahin natin yung mga talata na ang water dito ay Word of God. 1 Peter chapter 1 verse 23. Okay, 1 Peter chapter 1 23. So, ano bang nakalagay dito sa talata? Sa verse 23, being born again. Okay, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So dito nakalagay mga kapatid, mga kaibigan, na ang nakalagay dito na word of God. Okay? Word of God. So paano ma-born again ang isang tao sa word of God? So sa Ephesians chapter 1 verse 13. So ano bang nakalagay sa verse 13 sa Ephesians 1? Wala ikaw ay nakarinig sa Word of God na about sa kaligtasan na si Jesus Christ, in whom also after that ye believe. No, nung ikaw ay sumampalataya na sa Diyos, ikaw ay nasilyuhan sa Holy Spirit. So ayan po, malinaw mga kapatid na ito po ay Word of God, no? Ang water dito at sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God, even to they not believe on His name. So malamang ito po ay tama. Okay? That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So mali dito yung nagsasabi na ang believe it ay hindi sapat. Enough to believe! You've got to be born again! Masapat na. So malinaw po dito sa John 1:12. At saka sabi ng Bible sa John chapter 15 verse 3. John chapter 15 verse 3 mga kapatid. So, mali talaga ang explanation ng tao nito dahil nag-conclude agad na ito ay baptism. Parang itong si Darwin Gitgano. Now we are clean through the word which I have spoken unto you. So, ang word dito mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung once na ikaw ay na born again, no? Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. So malinaw ito mga kapatid, mga kaibigan, na once na ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ikaw ay naging spiritual birth, no? Ikaw ay naligtas na o second birth. Dito po mga kapatid na water by the word spiritual. Ang tinutukoy hindi po ito water baptism. Okay? So sa John chapter 17:17, no? Malinaw dito rin, 17:17. Okay, sabi niya, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Oh. So, dito po makikita natin mga kapatid, mga kaibigan, na tama talaga ang sasabihin na we are saved by grace through faith. No? Ephesians chapter 5 verse 26. Ayan, malinaw po dito, Ephesians chapter 5 verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So ikaw ay nalinis o ikaw ay nilinis ng Diyos by the water by the word. Of water by the word. So malinaw mga kapatid na ang water dito ay hindi water baptism kasi hindi naman makalinis yung water baptism sa kasalanan ng tao. Okay? So alam naman natin na ang makalinis ang blood ni Jesus Christ once na ikaw ay sumampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng Bible in Romans chapter 11 verse 6, ano ba nakalagay sa verse 6? And if by grace, then it is no more of works. So kung yan po ay grasya, so wala na talagang works, no? Wala na talagang good works, trabaho. Otherwise, grace is no more grace. Kasi kung gawa, so ang grace ay hindi na talaga maging grace. Kasi free yan gift. But if it be of works, then is no more grace. Otherwise, work is no more work. So malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na sa sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 5, paano ka ma-born again? Kailangan mong panganak muli. So paano? Hindi naman yan physical birth. Hindi yan physical birth. Yan po ay sa spiritual birth. Okay? Kaya nga sabi ni Nicodemus kay Jesus Christ, verse 4, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?
So yan ang sagot ni Jesus Christ. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. Water, it means physical birth o spiritual birth. Water and of the Spirit. So yan po Spirit. So paano ka may panganak sa Spirit? So kailangan mo matanggap si Jesus Christ. Yan po, may clue na. No? Water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So yun po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na mali talaga ang taong ito na nagsasabi na ang believe it ay hindi sapat.